L 558 Tatak RMN. Narito na ang numero unong pagbabalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at #1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero uno. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas, at ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide, pinalawig na serbisyo sa mga World War veterans pinagmalaki ni Pangulong Aquino sa paggunita ng Araw ng Kagitingan. Good Diyos po. Ipinapatupad na natin ngayon ang Pensioners Revalidation Program. Tinitiyak natin sa mga karapat dapat lamang mapupunta ang bawat pisong inilalaan natin mula sa kaban ng bayan. Pensyon at benepisyo ng mga war veterans pinadadagdagan ng isang senador. Mga veterano umaasa ng dagdag na biyaya. Vice President Binay may mga problema na nakikita sa nilagdaang Comprehensive Agreement on Dabang Samoro. Naarestong suspect sa pinatay na media man sa Cavite hindi tugma sa artist sketch. Balitang negosyo, cloud seeding sa mga lugar na walang ulan. Inihaandanan ng Department of Agriculture. At balitang world, the international search team kumbinsidong maliit ang kanilang pag-asa sa nawawalang Malaysia Airlines. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, tanghali po ngayon ng Miyerkules mga kasama, April 9. Ito ang numero unong RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. At ako naman si Weng de la Peña. Tayo ay live sa DYRI 774 RMN Iloilo, DYRR 792 RMN Ormoc, sa DXPR 603 RMN sa Pagadian at sa DWRS 927 RMN sa Vigan. Live International via Ustream, search RMN Manila. Live din po tayo makasama sa WRMN New York, USA. At sa lahat na ating mga #1 AM station sa buong bayan. RMN News Panahon. Halos hindi gumagalaw ang bagyong Domeng habang natili pa rin ang kanyang lakas sa bahagi po ng Surigao del Sur. Sa ngayon ay taglay pa rin ni Bagyong Domeng ang lakas ng hangin aabot sa 55 km per hour kada oras, malapit ho yan sa gitna. Huli siyang namataan sa karagatan sa line 360 km silangan po ng Hinatuan, Surigao del Sur. Mabagal pa rin ho ang pagkilos ito pahilag ang kanluran sa bilis na 5 km bawat oras. At sa hindi pagbabago na lakas, direksyon at bilis ni Domeng, posible itong maglandfall sa Eastern Visayas Sabado ng hapon. Live via satellite. RMN News Nationwide. Hindi dapat makalimutan ang mga aral na nakaraan. Yan ang binigyan din ni Pangulong Noynoy Aquino sa panguna sa paggunita sa ika-72 taong kaaraw po ng Kagitingan, kasabay ng selebrasyon din ng Philippine Veterans Week sa kanyang talumpati sa dambana ng Kagitingan sa Mount Samat sa Pilar, Bataan. Nagbalik tanaw ito sa pagsasakripisyo ng mga World War II veterans. Kasabay ito inihig din ni Pinoy ang good news sa mga war veterans o ang pagpapatupad po ng Pensioners Revalidation Program para ma-check na mabibigay sa malihitimong veterano ang pension remittances na nagkakalaga ng 396.61 million pesos. O dito'y pinalawak na rin anya ng Veterans Memorial Medical Center ang serbisyo sa mga veterano kung saan umabot na sa 17 million pesos ang halaga po ng serbisyong medikal na inilaan ng pamahalaan sa kanila. Tinitiyak natin sa mga karapat dapat lamang mapupunta ang bawat pisong inilalaan natin mula sa kaban ng bayan. Pagdating po sa kalusugan, bukas ang pinto ng Veterans Memorial Medical Center, pati na ang iba pang nilang mga sangay sa kalakhang bansa. Ang maganda pang balita, pinalawak pa ng DMMC ang kanilang benepisyo para sa inyo.
Ngayon po, kabilang na sa listahang sagot ng gobyerno ang mga serbisyong tulad ng cataract operation, coronary angiogram at cardiac bypass. Bukod sa mga World War II veterans, tiniyak din ng Pangulo ang benepisyo ng mga sundalo nagsiservisyo sa bayan. Masigasig din natin sinisiguro ang mga sundalong nagsiservisyo ngayon ay may kakayahang gampanan ang kanilang tungkulin. Sakaling kailanganin natin sumuong sa laban, hindi naman po pwedeng lakas sa loob lang ang sandata ng ating mga kawal. Para sa ating AFP Modernization and Capability Upgrade Program, nakapaglaan na tayo ng mahigit 36 bilyong piso at nakompleto na ang 38 proyekto mula lamang ng Hulyo ng taong 2010. Sa panghuli ay sinabi ng Pangulo na lalong luminaw ang diwa ng pagka-Pilipino dahil na rin sa mga dinaanang pagsubok ng Pilipinas. Sa bawat hamon na tinugunan natin, lalong tumibay, lalong luminaw ang diwa ng ating pagka-Pilipino. Sa pagharap natin sa patong-patong na sakuna, ipinamalas natin hindi napapayuko ng anumang pagsubok ang Pilipino. Dinadaig natin ang salot ng katiwalian. Kaya ngayon, kinikilala tayo bilang huwaran ng tapat na pamamahala. Iwinaksi natin ang pagiging sick man of Asia, kaya kinikilala tayo ngayon bilang bright spot sa pandaigdig na ekonomiya. Sa araw na ito, ang araw ng kagitingan, sabayan naman ninyo ako sa pagdeklara, Pilipino ang tumitindig para sa tama. Bukod kay Pangulong Noy, dumalo rin sina Japanese Ambassador to Shinao Orabe at US Ambassador Philip Goldberg sa paggunita ngayon ng araw ng kagitingan. Ang pensyon at benepisyo ng mga veterano pinadadagdagan ng isang senador. Kasama natin sa Balita Live si Grace Mariano. Radyo mo nationwide. Kasabay ng paggunita ngayon sa araw ng kagitingan ay pinadadagdagan ni Senator Antonio Trillanes IV ang monthly pension, medical at burial assistance ng mga veterano at military retirees sa bansa. Ayon kay Trillanes, chairman ng Senate Committee on National Defense, sa ilalim ng Senate Bill 1169 na kanyang inihain, mula sa 10,000 pisong burial assistance, dapat itong itaas sa 20,000 piso. Nabatid na noong 2013, naglaan ang pamahalaan ng 2.9 billion pesos para sa pagbabayad ng total administrative disability pension ng mga veterano noong World War II, pero na edad 80 pataas, subalit hindi naman ito sumapata. Nakakalungkot ayon kay Trillanes na mistulang hindi natutugunan ng pamahalaan ang pangangailangan ng mga veterano, gayong ang laki ng naging sakripisyo nila para sa ating bansa. Dismayado si Trillanes dahil kahit may umiiral na Republic Act 7696 na nag-aatas sa gobyerno na bayaran ng pensyon at benepisyo ng mga veterano at kanilang mga dependents, ay marami sa mga ito ang namatay na hindi nakakatanggap ng tulong pinansyal. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak Arimen. Radyo mo nationwide. Samantala, tahas na sinabi ni Vice President Jejomar Binay mga kasama na may nakita silang problema silang probisyon ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Abangan po ang detalye. World War II veterans sumaasang madadagdagan ng monthly pension. Kasama natin sa balitang yan, Rhea Mamogay. RMN Report. Patuloy na umaasa ang mga World War II veterans na magkakaroon ng increase ang kanilang monthly pension mula 5,000 pesos kada buwan ay magiging 20,000 pesos na ito. Magiging epektibo lamang ang pagtaas ng monthly pension ng mga veterano kapag naipasa sa Congress ang pending bill at maging batas ito. Ayon kay Defense Undersecretary Ernesto Carolina, Philippine Veterans Affairs Office Administrator, na malaki ang tulong sakaling magkaroon ng increase sa pension ng mga veterano. Giit ni Carolina na sinasabing bill ang mga World War II veteran lamang ang mabibigyan at magkakaroon ng increase at hindi kasama ang mga Vietnam War veterans at hindi rin covered ang mga retirees ng Armed Forces of the Philippines. Maliban sa natatanggap na pensyon ng mga veterano, sinasubsidize din ng PIBAW ang PhilHealth ng mga ito. Ayon kay Jet Rivera, Information Officer ng PIBAW, as of March 2014, umaabot na sa 178,133 ang total pension benefits ang kanilang naisaserve sa mga World War II at post-World War II veterans. Napag-alaman na ang oldest surviving World War II veterans ay 106 years old at kasulukuyang naninirahan sa Baguio City. Kasama mo sa Campo Aguinaldo, Rhea Mamogay, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Mga veterano magpapakita ng kanilang suporta sa panukalang batas na magdadagdag ng kanilang benepisyo. Kasama natin sa Balita Live si Deo de Guzman. RMN Report.
susugod sa Kongreso ang mga veteranong sundalo at ang pamilya ng mga ito para ipakita ang kanilang suporta sa panukalang batas na magdaragdag ng buwan ng pensyon ng mga ito. Ayon kay Veteran Diosdado o Dioscoro Valenzuela, Presidente ng Region 3 Veterans Group, pagkatapos ng Semana Santa ay pupunta sila sa batasang pambansa para ipakita ang kanilang suporta sa nasabing panukalang batas. Base sa panukala mula sa dating 5,000 piso kada buwan ay itataas sa 20,000 piso matatanggap ng mga veteranong sundalo na kinakailangan ng mga ito para sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, lalo na sa mga gamot. Pero sa kabila nito, bukod sa buwan ng pensyon ay kontento naman ang karamihan sa mga veteranong dumalo sa komemorasyon ng Araw ng Kagitingan sa Mount Samad dito sa Bataan sa benepisyong matatanggap nila. Matatandaan na sinabi ni Pangulo Aquino sa kanyang talumpati kanina ay pinalawig pa ng mga benepisyong medikal para sa mga veterano tulad na lamang ng operasyon sa katarata, coronary bypass at cardiac bypass sa Veterans Memorial Medical Center. Kasama mo sa Pilar Bataan, Teo de Guzman, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Sa sinabi ni Vice President Jejomar Binay na may nakikita siyang problema sa ilang probisyon ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front. Sinabi ni Binay na kabilang sa mga nakikitang problema niya ay ang hatian sa natural resources sa lugar. Iginit ni Binay na dapat ang probisyon na hindi taliwas sa dididiktaho ng saligang batas. Kasabay niyan sang-ayon naman ng Pangalawang Pangulo na nasabing kasunduan ay pangarap ng sambayan ng Pilipino tungo sa kapayapaan sa Mindanao. Masa pa rin ito sa pamamagitan po ng Bangsamoro ay malulutas ang problema sa kaguluhan sa Mindanao. Una nang inihayag ni Senator Miriam Defensor Santiago ang posibilidad na may nalalabag sa konstitusyon ang CAB. Maling sospek po ang inaresto ng Cavite Provincial Police kaunay sa pagpatay sa reporter na si Rubilita Garcia. Kinumpirma ni Tristan Garcia, kapatid ng tabloid reporter ng Diaryong Remate, na medyo hawig ng inarestong si Aaron Cruz ang artist sketch ng sospek sa pamaslang sa mamamahayag. Gayunman ay tanging height ang nagtugma sa physical features ni Cruz at ng artist sketch ng sospek. Meron anyang tattoo na star sa kaliwang leeg ang gunman, subalit Cruz naman ang tattoo sa kanang leeg ni Cruz. Sa kabila ho niyan, hindi pa rin ligtas naman sa asunto ang fall guy dahil sa illegal drugs. Samantala, tiniyak naman ni Cavite Governor John Vic Remulla na magpapatuloy ang paghahanap ng mga pulis sa mga nasa likod ng pamaslang sa mamamahayag. Speaker Belmonte, positibo pa rin sa RH law kahit may ilang probisyon na unconstitutional. Sama natin sa balita live on Debata. RMN Report. Nananatiling positibo si House Speaker Sonny Belmonte Jr. na hindi lalagnaw ang pagpapatupad sa reproductive health law kahit pang 8 probisyon na nakapaloob dito ay dineklarang unconstitutional ng Korte Suprema. Ayon kay Belmonte, bagamat may limitadong saklaw ang RH law, ang pangunahing layunin ng batas ay napanatili pa rin intact. Umaasa si Belmonte na kapag naipatupad na ang batas ay magiging daan ito para sa tunay na proteksyon at pagbabantay sa pamilya, mga sanggol at kalusugan ng mga ina. Tagumpay din ito dahil makalipas ang 16 na taon ay naisa batas na rin anya ang RH law. Lumalabas din na gusto ng nakararaming Pilipino pagkakaroon ng RH law, batay na rin sa survey ng Social Weather Station kung saan 70% o 7 out of 10 sa mga Pinoy ang pabor sa nasabing batas. Kasama mo mula sa Kamara, Conde Bata, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Ang MIA ay maglalatago ng kasunduan bago tumanggap ng student trainees kasunod ng nabunyag na scam. Sama natin sa Balita Live si Joy Sadra. RMN Report. Balikan natin ang ulan. International Right, go ahead, Airport Joyce. Authorities. Maglalatag ng kasunduan ng Manila International Airport Authority sa mga kolehiyo at universidad bago tumanggap muli ng student trainees. Kasunod ito ng nabunyag na may ilang din ng colleges at universities ang nakikipagsabuatan sa ilang tauhan ng NIA hinggil sa illegal na paniningil sa tourism students na nag-training sa NAIA. 7,000 hanggang 50,000 pesos ang sinasabing sinisingil sa OJTs sa NAIA bago sila makapag-training sa airport. Sa ngayon, nananatiling suspendido ang pagtanggap ng NIA ng student trainees hanggat hindi natatapos ang investigasyon sa naturang scam. Kasama mo sa NAIA, Joyce Adra, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. RMN News Negosyo. Inihanda na po ng Department of Agriculture ang gagawing cloud seeding operation sa mga lugar sa bansa na hindi naaaral sa pagulan sa nakalipas na linggo. Ayon kay Secretary Proce Alcala, inatasan niya ang regional offices na mag-report sa kanya sa mga lugar na kanilang nasasakupan na kailangan ng tubig ulan. Mayroon silang 7 hanggang 10 araw para masolusyonan ang kanilang cloud seeding team. Ang nasabing hakbang ay gagawin po ng departamento bilang paghahanda sa El Nino kung saan ay karamihan ay natutuyo ang pananim. RMN News Abroad.
Aminado ho ang international search team na lumiliit na ang kanilang pag-asa sa paghahanap sa Malaysian Airlines Flight MH370. Ayon kay US Navy 7th Fleet spokesman Commander William Marks, sa bawat oras na lumilipas ay nababawasan ang kanilang positibong pananaw na mahanap pa ang nawawalang jumbo jet. Para naman sa New Zealand, naniniwala sila na may mas malaki pa silang responsibilidad sa nagpapatuloy na search operation. Unang sinabi ni Australian Joint Agency Coordination Center Head Angus Houston na nasa critical stage na ngayon ang paghahanap sa nawawalang Boeing 777 plane dahil lampas 30 araw na ang battery ng black boxes ng eroplano at maaring mamatay o namatay na ito. Itinuturing ng search team na best lead na nila ang mga na-detect na sonic pings ng Australian naval ship na Ocean Shield. Ngayon ay nasa ika-33 araw na mula ng misteryosong mawala ang eroplano ng Malaysia lula na mahigit sa 200 pasahero. Live po tayo mga kasama mula sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyong narinig ang numero 1 RMN News nationwide. Miyerkules ng tanghali, April 9, 2014. Pwede panoorin ang naging pagbabalita namin ngayong alas 12 ng tanghali sa YouTube. I-type lamang ang RMN News nationwide. Thank you Lord, muli po tayo nagkasama-sama. Salamat din ho sa inyo naging panahon sa amin. At kasama nyo sa serbisyo publiko, ako po si Buddy Oberas. At Weng de la Peña. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan. RMN. Radyo mo, nationwide. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, sa kanuman sa bansa. RMN News nationwide. Alas 12, 17 na. Tatak RMN.